Siguro naman napansin niyo na wala na akong kasama sa aking vlog. Matagal nang hindi ko kasama sa vlog naghiwalay na po kami. Hindi ko alam guys kung anong nangyari. Pero yun na yun. I take it as yung ganun nga, wala na kami kasi wala eh. Kahit ako, hindi ko alam yung wala kasing explanation. Basta na lang nangyari. Ko nga alam na discard yun eh. So, they call it discard. Iba kasi yung ano guys, iba yung tinatawag nila na breakup. Kasi yung breakup, mag-uusap kayo. Yung bang mga issue sa isa't isa na hindi namin napag-uusapan kasi nga, anong gagawin mo naman guys kung yung partner mo ay ayaw ng ganung usapan. Pero naintindihan ko na siya ngayon kung bakit ganun siya. Kung naiintindihan ko siya noon nung kami pa or nung nag-uumpisa pa lang kami, mas lalo ko siya naintindihan ngayon. Mas lalo ko siya naintindihan. So, this is not like blaming, no? Somebody or anyone. Or kahit sino sa amin. Wala po akong biniblame. Wala po akong biniblame kasi despite of what happened, naging masaya naman kami doon sa halos 3 taon namin na pinagsamahan. Yun nga lang, hindi kami umabot na. Pero okay lang kasi yung almost 3 taon na yun ay naging masaya naman kami. Hindi naman nagkaroon lang talaga ng yung later on na parang unhappiness na sa amin dalawa na feeling namin. Ewan ko kung ako kasi feeling ko na stuck na kaming dalawa eh. Na stuck na kaming dalawa tapos there's no way out kundi i-end na lang kasi hindi siya nakikipag-usap sa akin, ayaw niya yung mga uncomfortable na conversations. Alam niyo yun, naiintindihan ko naman siya kasi I myself is ganyan yung yung takot sa confrontation, yung mga deep conversation, yung mga ganun. Naiintindihan ko siya. Yun, kaya hinahayaan ko na lang siya. Pero tinatry ko talagang tibagin yung walls na yun. But every time na tinatry ko, parang part of myself is also like losing. No? So, hanggang sa napagod na rin ako, tapos tinigil ko na. Tinigil ko na talaga guys. Nag-stop na ako na maging parang Kasi ayaw ko naman na yung naglalagay siya ng wall sa sarili niya. Like, I feel like I'm like distance. Hanggang dyan lang yung ganun talaga. Iba pala yung feeling ng pagka ganun. Parang nade-drain ka tapos parang na unti-unting nawawala yung yung connection. Wala na kayong connection kasi nagsasama nga kayo pero yung mga deep conversation, intimacy, wala na. Yung mga ganun pala guys, meron pala yung may tao pala na may ganun, no? Yung ganun kasi yung nangyari sa amin. Parang natitrigger pala yung kanilang avoidant attachment. So, yun, nagsha-shutdown o kaya they run away. Tapos kapag feeling emotionally safe na sila, alam niyo yung na yun, yung response na yun, is a trauma response pala. Na wala yung ginalaman sa partner mo. Parang lang ba, parang something na, lalo na daw kapag yung relationship ay yung doing well. Kasi syempre, habang tumatagal kasi yan, wala na yung mga fantasy nyo, yung mga good behaviors ninyo. Ma-overcome nyo yan eh. Makikita nyo na yung totoong kayo sa yung isa't isa na ugali niyo, totoong personality ninyo, makikita nyo na in time. So, di ba, there's no escape na kundi maging vulnerable sa partner ninyo. Yung pala yung nagtitrigger ng instead na, kaya sabi nga nila, pag ganon, yun ang magpapatibay sa inyo. Pero, iba pala yung nun sa mga tao na mayroong avoidant attachment, no? Yung mayroong bang fears, natitrigger sila tapos yun yung time na magra-run away sila. For nothing, for no reason. Kasi guys, I didn't see it coming guys. Nagulat na lang ako. Inayaan ko lang kasi hindi naman yun hindi naman yun bago sa akin kasi alam ko yun na mayroon kaming similarity na ayaw namin ng ini-stress. Kaya pag naramdaman ko na medyo siya, talagang nagba-back out ako, hindi ko siya kinukulit. Hayaan ko siya in his own time. Kaya nga kami nag-work kami
yung relationship namin ng ganun tumagal kasi nga, I don't think kung makulit or hindi ko respetuhin yung kanyang time to be alone, yung namin sa isa't isa. I don't think magtatagal kami aabot kami ng almost 3 years kung hindi ko, nirerespeto yung namin, yung boundary namin to have their own alone time. Hindi ko inasahan kasi hindi naman kami nag-away. Wala. Basta na lang ako naka-receive ng ng ganun. Sabi ko, ayan na naman. Kailangan niya na naman ng Kaya lang, parang sumubra kasi yung sumubra yung ba. Hindi kagaya nung mga nauna na, sige, hindi ako magpunta muna sa'yo kasi ganito, ganyan. Wala na yan, na yan, understood na sa akin yan na ganun. Pero that time kasi sumubra kasi ikaw lahat ang masusunod. Kung kailan ka, feeling safe, akong nag-uunawa. Hindi ako nang-i-stress ng tao. Parang inaabuso na. Emotional stable ka na, babalik ka, ganyan. So guys, nung na-receive ko yung text, hindi na ako right away, binigay ko yung gusto niya na na time and time out. Yeah, wish granted right away, no? Wala nang sagot-sagot. Maliwanag sa kanya yun na no response is response, no? Pagod na ako sa mga ganyan. Pero ewan ko ba, dapat natuto na ako. Pero iba kasi yung niya eh. Iba kasi yung parang feeling ko, wala namang perfect sa amin. Pareho lang naman kaming mayroong issue, no? Pareho lang talaga kaming mayroong issue. Kaya nga naunawaan ko siya kasi I can put myself on his shoes. Kahit malaki yung paa niya. Naaano ko siya guys. Yung naunawaan ko siya. Hindi ko talaga alam. Hindi ko na rin din pinroblema na anong nangyari. Pagka ganon, syempre, ano ba yung instinct na unang nating mga babae, no? Syempre, you want to fix. Lalo tayong mga people pleaser, you want to fix, and magpapanik ka, no? That time talaga, guys, I stay on my ground. So, pinabayaan ko, guys. Hindi ko sinagot. Kasi, para ubos na rin yung ko eh. Ubos na rin ako, guys. Yun. But on my part, guys, tinry kong alalayan siya kung ano man yung emotional na pinagdadaanan niya. Kaya lang, dahil nga pero hindi ko siya sinisisi kasi sila nagtitiwala kasi, guys. Kaya, yun talaga yung nakita kong dahilan. Nakatulong din sa akin kasi ang dami kong natutunan, guys. On myself also. Na mayroon pala din akong like anxious attachment. Pero wala namang perfect sa atin eh. Huwag na lang kayong mag-alala kasi okay naman po kami. Hindi kami nag-away. Nag-decide lang kami na mag-separate na kasi yung makapag self-reflect. Kasi kung patuloy lang kami magsasama, yung mga gunk energy na stuck lang. Hindi siya makiklin, di ba? So, yun ang magpapabigat sa amin. So, yun, nag-decide kami na ganun nga ang gawin namin. Pasensya na po kung hindi ko kayo kaagad na update kasi hindi rin madali sa akin, guys. Sa amin, actually. Ewan ko sa kanya kasi hindi ko naman siya nakikita. Hindi na kami nagkikita. But sa akin personally, guys, hindi siya madali. Umiyak din ako ng ilang araw, guys. Totoo lang. Sabi ko, I will take my time hanggang sa yung dumating talaga yung oras na handa ko nang i-share sa inyo. Mayroon nakakaramdam sa inyo, pero nirespeto nyo po, ni wala masyadong nagtanong sa inyo. So, thank you. So, maayos naman kami, guys. Wala kaming yung paghiwalay namin, guys, wala kaming hindi kami nag-away. Hindi talaga kami nag-away, guys. At saka wala yung yung batuhan ng masasakit na salita. Wala. Basta na lang kami. Nag-ganon na lang. Siguro nga din na-confuse siya kasi yung tinext niya sa akin. Hindi kasi ako marunong sabi ko nga sa inyo, guys, hindi ako marunong magalit. It's a waste of energy. At saka hindi lang naman sa atin nangyayari yung mga ganyan. Yun nga couples dyan na
may mga anak niya or yung katulad nila Catherine Bernardo, 11 years. Ang importante ay how we see things, how we handle what happened, no? Kasi alam ko naman na ako for me talaga, it's like a blessing in disguise. Kasi natututo ako, guys. Hindi lang on how to yung hindi lang kung paano mo tingnan yung tao, yung buhay, kundi how you see yourself also. Na importante na grounded ka kasi sometimes, no, how others people behave is nothing to do with you. Pero, minsan dahil nga hindi tayo grounded, every time na may behave sila ng hindi natin nagugustuhan, rin tayo, di ba? Nagiging tapos uneasy din tayo inside. Tinatry ko yung sarili ko, guys, na hindi ako maapektuhan. Kasi yung force from outside, like external force, tinatry ko yun na hindi ako maapektuhan kasi lahat naman kasi pwede mangyari. Pero kung meron kang control sa sarili mo, your internal compass is aligned, para ka lang guys, kayong mag-o-observe ka lang, tapos alam mo how to navigate yourself. So, hindi ka you will not rely on people's mercy. You will not rely on them na, kailangan amuin ka, ganyan. Hindi kasi kaya mo yung sarili mo. Yung mga tao naman, guys, na nasa buhay ko na naging bahagi ng journey ko into self-love, back to our own, no? Naging hindi ko sila, I don't hate them. Even yung mga tao na sinaktan ako na totoong nananakit na mapanakit na tao. Hindi, kasi I consider them na isa sila sa mga mayroong karakter na ginampanan for me to gain this awareness. Pinagdarasal ko lang na he chose himself. Hindi niya ako pinili dahil mas pinili niya yung automatic response ng kanyang uneasy feeling just to escape. Kasi pag hindi ka talaga nagising, wala sisirain mo lang yung mga relasyon mo sa taong, like for example, totoong tao na ganyan, na trigger ka or whatever. For the meantime, mag-retreat ka, magpunta ka sa iyong kukon, okay ka, no? And then later on, lalabas ka, anong gagawin mo? You will start in the same process, the same cycle. Na dapat baguhin natin yung sarili natin, yung pananaw natin, i-heal natin kung ano yung ugat ng na yon, ng unhappiness na yon. Kasi sinasabi ko nga, 'di ba, naging defense mechanism natin yun nung bata tayo, to please our parents, no, to be safe, to feel safe. So yun naka-program sa atin yun. Kaya ngayon pag mayroon nati-trigger tayo ganun, same same defense mechanism ang ginagamit natin. Hindi na po yan talaga mag-work kasi kailangan mo ng balikan yung batang yun. Kasi that time hindi niya nakuha yung yung validation or yung attention o yung pagmamahal na dapat binigay sa kanya ng magulang niya. Hindi niya nakuha, 'di ba? So, nandun lang yung wounded child na yun. Wounded inner child na yun. Nandun lang sa kaloob-looban. Lahat tayo meron nito, guys. Lahat tayo meron nito. Na kahit na may edad na tayo, nag-60 na tayo at lahat, meron tayong inner child na somehow kailangan ng ating attention, kailangan ng pagmamahal. Kailangan natin yun balikan at sabihin na okay, nandito ako. Kaya nga sabi nga yung, naiyak ako. Sabi nga ba, reparenting or yung ikaw yung magiging nanay doon sa batang yun. Kasi ikaw yun ikaw yun. Kumbaga yun, i-acknowledge mo siya. Naiiyak ako. Ayokong umiyak, nasisira yung ko. Sige, mamaya na guys kasi kailangan natin maputol to. Mamaya po ulit. Yan ko na lang to guys. Felix! You're blocking the camera, Felix! Ito na lang suot ko, guys. Kasi hindi na ako mag-jacket. Okay na siguro, may araw naman. Tsaka hindi naman ako magtagal doon. Ito yung ginagamit.
ginagamit ko yung Affectionado. Guys, nagkwento ako sa inyo na nag-apply ako ng may tawag doon. Yung para siyang machine para makatulong sa akin na ma-stimulate yung aking function dito sa aking kaliwang paa. So, di ba guys, ano pa yun? Kailan? Ano ba yun? No, December last year, guys. No, December nung sinamahan pa nga ako ni doon sa nung nag-video documentation kami. Alam niyo ba, guys? Sabi nung ahente, nung agent ko, sabi niya, hindi inasikaso. Parang nilimot-limutan or hindi talaga nila napansin, whatever the reason. So, ngayon, guys, nakareceive ako ng panibagong letter mula sa kanila. Kasi binayaran nila yun, guys, ng almost 600 for 4 weeks na trial. Alam niyo ba, guys, dahil nga sa pinabayaan nila, tapos ngayon, kailangan doon sa medical na pumunta ako doon at dalhin ko yung machine na yun. Eh sabi ko, wala na sa akin yung machine na yun kasi last December nung gumawa kami ng documentation, pinababalik na nila sa akin kasi tapos na yung 4 weeks na na trial. Alam niyo ba ang nangyari ngayon? Sabi niya, hindi namin yan ma-approve hanggat hindi ka pumupunta doon sa medical na yun, tapos sila naman yung gumawa ng video documentation. So sabi ko, hindi, anong gagawin ko? Wala na nga yung machine sa akin. Alam niyo ba, kinuntak nila yung company, tapos they're willing to pay again for another 4 weeks trial. And yan, kunin ko siya this Tuesday. Tingnan na naman nila how it function, how it works on me, kung okay, kung nakatulong ba siya. Then, yung nila, yung kanilang like analysis or yung opinion nila, ibigay nila sa aking health insurance, and then yung health insurance ko sila na yung magde-decide kung bibilhin na nila yun for me or ika-grant nila na sila yung magbabayad ng whole kasi may kamahalan yun, guys, nasa almost 7,000 euros. Mahal talaga siya, guys, pero yeah, hindi ko naman idea na guys, na mag-apply ng ganun. Ang nag-idea nun yung agent at saka yung aking therapist. So, I just go with the flow. Balay mo nga mag-grant, diba? So, wish me luck, guys. Wherever you go. Tingnan ko muna, guys, kung ano yung weather today. Hi guys, I'm back. Akala ko, guys, pupunta ako ng kabilang city. Tapos nung nag-check ako ng train, guys, walang train from here. Tapos papunta dun sa Nuez, wala. Kailangan mag-bus na ako tumuloy. So, ang gagawin ko na lang, guys, mamalingki na lang ako. Today is Saturday. Sarado bukas yung mga supermarket. So, I'm going to get me some, wala kasi na akong meat. So, mamamalingkin na lang ako, guys, ng pagkain para free din ako sa Monday. Kasi Monday po meron akong ibang aasikasuhin din. And then, sa Tuesday, meron din akong appointment na kunin nga yung machine doon sa kabilang city. Hindi ko rin po familiar na city at first time pong pupunta. So, yeah, ganito ko po piniprepare yung mga araw po para yan. Sana po na okay kayo doon sa na-share ko, guys. Pasensya na po. Yeah, thank you so much po na nailabas ko na po ito sa inyo na nakapag-vent na po ako. So, wala pong argabyado po sa amin. Wala pong nagkapalitan ng masasakit na salita. Hindi po, po. Kaya nga sabi ko nga po kaya pala kako yung hindi kami nag-away hindi ko maalala na may away na nangyari, guys, sa almost na 3 taon. Kaya sabi ko, abnormal pala talaga kapag hindi nag-aaway. But anyway, guys, yun. Okay naman ako, guys. Yeah, I'm in the best place right now. Meant to be talaga na ganun ang mangyari, guys. Tapos, yeah, okay lang naman, guys, kasi yun, nakakapag-focus din ako, self-reflect. Napakabuti po niyang tao, guys. Napakabuti ng kanyang pamilya na yung kanyang nanay, which I adore. Na, hindi ko rin makalimutan talaga that this pamilya.
accepted me for who I am. Pinaramdam nila sa akin yung totoong acceptance nila. So, kahit na hindi man kami nag-work, yung respect ko po sa family still remains, wala pong magbabago. At saka yun, yung pagka-putol po ng aming ugnayan is part of life. So, accept ko na it is what it is. I'm just hoping and praying for everyone, for each of us to heal and move on forward. At saka makatagpo ng totoong happiness at saka totoong kung ano man po yung mga hope na mahanap niya po sa iba. But anyway guys, I wish everyone a happy and fulfilled life. Thank you po na sinamahan niyo ako today. Maraming salamat. Have a blessed day everyone.